And Shalom everyone, welcome to our second part of the program, Amen. which is the Father's Day celebration in the theme of the Lord had a delight in my Father. And I am Sis Johanna, And Sis Jean. so we are your MC for today. Amen. Praise God. So before we start, let's watch this video. Ay, wala pa. O, sige po. Okay. Ililid po tayo ni Sis Jean for our opening prayer. Ay, entrance na muna. Kasi andun po. Okay, sige. Entrance po muna. No? Okay. Ayan, so, masasaksihan na po natin ang mga nagwagwapuhan, nagbabaitan at nagtitikasan na mga tatay. So, first in line, music please. Ayan, first in line, let's welcome Daddy Daddy J.R. Yarza. And we have also Daddy Dave Tolentino. Buksan nyo na. Yan na. And next one is Daddy Roman Lozada. Ayan o, may pa-intro pa. And next one we have Brother Daddy Jeremy Javier. Next in line we have Daddy Eugene. Walang apelyido. Next we have Daddy Jet Fowny. Next we have Daddy Herman Lim. And next one we have Daddy Leonard Perez. Wala. Next we have Daddy Melbert Binalia. Nak, ikaw naman magbasa. Next is Daddy Ramon Villa. Next in line, Daddy Lance Badaguas. And my poging daddy, Daddy Rene Reyes. Yan ang daddy namin. And then next, Daddy Mark Opena. Opena. Next, Daddy Genesis Gokotano. Next in line, Daddy Mark Ataiza. Let's welcome Daddy Raymark Diacamos. And Daddy Ryan Diacamos. And last but not the least, Daddy Joel Rapalo. Brother Eric Mihino. And then Brother Nelio. Hindi pa pala last yung kanina. Sorry po kasi yung list po namin na naibigay is yun lang po yung binabasa namin. And so, pupunta na po tayo sa giving of sash at ibibigay ng kanilang mga
praise the Lord. Before po tayo mag-pray, let us stand up po. And then I'll just want to read verses na i-dedicate ko po sa ating mga father. Sa Proverbs 23:24, it says here, the father of the righteous child has great joy. A man who fathers a wise son rejoices in him. In Psalms 103 verse 13, it says here, as a father has compassion to his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Amen. Praise the Lord. At yumuko po tayo at ating pong ipagpasalamat ang oras na ito sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Once again, O Lord, kami po yan dito upang kami po ay magpasalamat sa iyong patuloy na kabutihan po sa aming mga buhay. Lord, once more, O God, amin pong itinataas ang aming gawain na ito, O God, as we celebrate Father's Day, Panginoon. Ikaw nawa po, O Diyos, ang siyang patuloy na may taas sa aming mga buhay, sa aming mga kalagitnaan, O Lord. Lord, ikaw nawa po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng patuloy, O God, na kalakasan upang mapagtagumpayan po namin ang lahat ng pagsubok na dumarating po sa aming mga buhay. Lalo na po ang aming mga ama na siya pong bumabalikat at siya pong nagbabalikat sa lahat po ng aming mga pangangailangan sa aming mga buhay, O God. Lord, amin pong itinatalaga ang aming gawain na ito sa iyo, Panginoon, sa hapong ito. Ito po ang aming samot dalangin ng may mataas na pasasalamat at pagpapuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. And thank you, Sister Jean, for that prayer. So, lahat po ng daddy makakaupo and let's watch the video. Ay, makakaupo na po ang lahat. Ayan. Kala ko naman kung ano yun. Let's watch the video. When you tell me the stories of Jesus, read with love from the pages of old, my heart feels all the truths that you teach me, and a small seed of faith takes hold. One tiny seed becomes a mighty tree when one humble heart is willing to believe. You might never know what miracles can grow when you plant one tiny seed. Okay, thank you po sa napakagandang video. So, sa oras po na ito, we ask po yung mga fathers po natin ulit na pumunta po dito po sa harapan. With their wife or with their child para po isabit yung sash nila. So may we call on again Brother Eric and his son. Brother Eric, o sige, lahat na po, sunod-sunod na po yan. Ayan. Sige po, pwede nyo na pong sabitan yung mga tatay at mga asawa po ninyo.
The floor is yours. Maraming salamat po mga tatay at mga asawa at mga anak. Salamat. Wala bang sumakit ang tuhod? Amen. So ngayon naman, akin pong tinatawagan for opening message or for the word of God si Reverend Pastoral Lani Lusterio. Okay, praise God. Sabihin natin sa mga tatay natin, Happy Father's Day! Happy Father's Day! Ayan, so let me just, on behalf of Reverend Don Tuason, so na-miss niya yung celebration natin ngayon, but we believe that the Lord is with him. At una, ay ito po ang verse na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. In Deuteronomy 10:15, sabi ng word ng Lord, only the Lord had a delight in your fathers to love them, and He chose their seed after them, even you above all people as it is this day. Una po, number one, na gusto ipaalam sa atin ng Lord, the Lord had a delight in you. Sabi mo sa katabi mo, gustong-gusto ng Diyos na iniibig ka niya. Amen? So yung pong pag-ibig ng Ama, ang siyang ibinigay sa ating mga tatay. Sino dito yung mahal niya yung asawa niya? Say hallelujah. Mga asawang babae, mahal niyo ba ang inyong mga asawang lalaki? Say praise the Lord. Praise the Lord. So una po ay gusto ng Panginoon na maranasan natin yung kanyang pag-ibig ay nasa sa inyong mga tatay. Ikaw ay expression ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ako'y expression ng pag-ibig ng Diyos. Amen. So kung ano yung pag-ibig ng Ama, ang kaluguran niya ay makita sa inyo bilang example ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya po, it's a blessing. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pagpapala ka ng Lord. Kasi, number 2, the Lord has chosen you. Only the Lord had delight in my fathers to love them, and He chose their seed after them. Sabi mo sa katabi mo, napili ka. Sino dito yung napilit ng kanyang asawa? Noon yon. Napilitan na lang ngayon, cancel. Amen. Ngayon, hindi ka napilit o napilitan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka napipilitang magmahal. Kundi napili ka. Amen. Napili ka na umibig, napili ka na maglingkod. Alam niyo po ba na ang pagiging tatay ay isang paglilingkod? Una,
mauna sa Diyos. Dahil ang gusto ng Panginoon, i-portray mo bilang isang ama ang pagiging ama niya. Kaya ang unang ninanais ng Panginoon na tagapagdala ng kanyang salita ay mga tatay. Amen. Dapat yung tatay ang nagsesermon, hindi yung nanay. Parang Mother's Day yata ngayon. Mga nanay, hindi ho tayo ang magsesermon. Yung mga tatay ay i-allowed po natin na yung mga tatay ay nakakapagbigay ng oras at panahon na sila ay nakakapag-share ng Word of God sa kanilang mga anak. Kung hindi man, ikaw ay encourager. I-encourage natin na yung mga tatay ng ating tahanan ay makapagbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And last, number 3. You are above all people. Sabi mo sa katabi mo, extraordinary ka. Sabi mo sa kabila, kakaiba ka. Ikaw na ikaw lang. Amen? Walang katulad. At ang gusto ng Diyos ay hindi man ikaw angat sa iba, kundi ang gusto ng Panginoon na iaangat ka niya dahil tagapagdala ka ng kaluwalhatian ng Diyos. Bit-bit mo ang glory ng Panginoon bilang isang tatay. Napakahalaga po ng tatay sa tahanan. Amen. Kaya kayo po mga tatay, ingatan niyo po ang inyong mga pamilya. Ang una po kasing nagsasuffer kapag nasisira ang tahanan ay mga anak. Pangalawa, syempre, sugatan din ang asawa. Pero tayo na nasa Panginoon, ang goal po natin ay ingatan ang pamilyang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Lalo na kung minsan, yung iba magkahiwalay, nasa Pilipinas, yung asawa, then ikaw nandito, ingatan mo ang iyong puso. At kung ikaw naman nandito yung asawa mo, ingatan mo ang iyong asawa. Mahalin mo. At kung ikaw na may asawang babae nandito, irerespeto po natin yung ating mga asawang lalaki. Sabihin mo sa katabi mo, iibigin ko ang nag-iisang asawa ko. Kasi kaakibat po ng pag-ibig nyo sa inyong asawa ay kaakibat ang pag-ibig nyo sa inyong anak. Sabi ng iba, kapag daw nagkakaanak na, naiiba na daw yung pagtingin o yung pagmamahala ng mag-asawa. Pero hindi sa'yo applicable yun. The more na lumalawak ang iyong pamilya, the more na lumalawak yung puso mo para ibigin at ingatan ang iyong tahanan. Kaya po ngayong hapon na ito, we are so blessed and proud of our tatay, daddy, papa dito sa JCTD Dubai. To God be the glory sa inyong mga buhay. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos, sa pag-ibig sa Panginoon, at sa pag-iingat ng ating mga pamilya. Happy Father's Day po from JCTD Dubai. God bless you. And now, let us witness the special presentation for the fathers, Sister Mavic and Sis Marichel. Amen. Praise. Amen. So ito pong awitin na to ay para po sa inyo, sa mga tatay na alam naming higit palagi yung pag-ibig nyo kumpara sa pag-ibig ng isang anak. Amen. Ito po inaalay namin sa mga tatay na narito sa lupa at sa tatay na nasa langit. Amen.
isang katulad mo, amang mapagmahal na totoo. Walang amang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibigay, lahat gagawin mo. Ganyan dahil ikaw sa akin mo. Lahat ang lagi katawid ang lagi sa puso mo. Ang matitiis ang isang anak. Dakila sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Maraming pong salamat sa inyong mga buhay. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa nyo sa inyong mga anak mula pa lamang nung sila'y isinilang. We love you, fathers. Happy Father's Day. Yan, thank you Sis Mavic and Sis Margel and the company for that wonderful song na inalay niyo po sa ating mga tatay. Masaya ba kayo mga tatay? Amen! So ayan, so matutunghayan po natin ang testimony ng testimony ng pagpapakatatay. Ano ba? Tama ba? Testimony ng buhay ng isang tatay. Ayun. Testimony ng isang buhay ng isang tatay. Tinatawagan ko po si Brother Delio.
Shalom, shalom. Magandang hapon po. Hindi ko alam kung maubos ko to. Ang haba ng lista ko pero as much as possible. Susubukan kong i-compress lahat. Magandang hapon. Ako nga po pala si Brother Del. Talaga ko hindi ko nakilala. Ano ba to? Hindi to HSER. 2008 nung pinadala ako ng Panginoon dito. And pwede cancel. Kung bakit naiiyak ako. Tawa naman kayo. Hindi, ang buhay ko kasi, ang buhay ko kasi mula sa Pinas, parang yung kinuha ako ng Panginoon sa Pinas at dinala ako sa gitna ng disyerto. Seem like as Jesus na dinala sa wilderness. Patawa dapat ako, hindi. But Jesus got victorious. I failed. 5 minutes lang to pero matatagalan. Okay, in short, naging failure ako sa asawa ko, sa anak ko. Parang yung hindi ko napapansin na yung dinala ko sa wilderness na failed ako, tapos hinihili, alam mo yung dinuduyan ka ng kalaban. Akala mo okay lang lahat. Kasi nakapagpadala ka naman. Okay naman lahat. Hindi ko pala alam na dahan-dahan na kinakain ng sistema yung pamilya ko, yung buhay ko. Really praise God kasi pinakita sa akin ng Panginoon after ng HSER yung buhay ko. Dandahan niya akong binago. Pasalamat din ako sa Panginoon kasi yung asawa ko hindi bumigay. Yun po yung kagandahan na yung pamilya mo naka-base doon sa solid rock na sinasabi. Preach ni Pastor palagi sinasabi na kailangan yung pamilya natin naka-base doon sa Word of God, sa solid rock. Kumbaga, although na-shake ako, ako yung pundasyon. Sinake ako, binagyo ako. Pero ang laki ng papel ng mga asawa natin. Hindi po siya bumigay. Nagpatuloy lang siya. After ng HSER, akala ko okay na lahat. Paglabas pala ng HSER, hindi ka pala nag-declare ng peace sa kaaway. Nag-declare tayo ng all-out war. Naalala ko ilang beses ako tumakbo kay Pastora. Pastora, bakit? Hindi ko maintindihan ba't ganun. Kung kailan ako sumuko, kung kailan kong binago yung buhay ko para sa Panginoon. Kumbaga, binigay ko lahat. Sabi ng Panginoon, hindi ka hinaan niya kasi nasa wilderness ka. Kumbaga, just trust the process, sabi nga. Ngayon itong yung life verse ko kasi 1 John 1:9. Sabi nga ni Pastor Eric, ayos yung life verse. Parang playing safe. 1 John 1:9, if we confess our sin, He is just faithful to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Yun yung pinanghahawakan ko noon. Although, hindi ako perfecto. Sometimes maraming beses din ako nagkakasala. Even after the HSER. Pero pinakita sa akin ng Panginoon na yung misis ko, naging close ulit kami. Nagkukulitan na sa GC, may GC kasi kami. Maging yung anak ko, hindi ko kasi, nung huli kasi, tsaka ko na lang nalaman na hindi lang pala ako yung
nais durugin ng kaaway. Pinakita ng Panginoon sa akin, na yung kaaway, gusto niyang sirain yung pinaka-pundasyon, pinaka-essential unit ng society, yung family. Kasi pag nagtagumpay siya doon, wasak yung pamilya, hindi lang ikaw, anak mo, asawa mo, buong bahay mo durog. Pinakita sa akin ng Panginoon, hindi huli ang lahat. Tayo mga tatay, tayong ginagamit ng Panginoon at pilit sa akin ng kaaway. Pero, ang sabi nga ng Panginoon, patuloy lang. Subukan lang natin, pilitin nating maitayo yung ating pamilya sa pundasyon based on solid rock, o ibig sabihin sa salita ng Panginoon. Kasi kahit anong shake, kahit anong pagsubok, basta hanggat yung pamilya mo, sinabi nga ng Panginoon, as for me and my house, we will serve the Lord. Yun. Hanggat lahat kayo at nasa pundasyon ng Panginoon, kahit isa man sa inyo, mayroon pa kayong support system, kumbaga. Kaysa maging isolate ka. Yun yung gustong-gusto ng kaaway, yung nag-iisa ka lang, at doon kanya dandahang dudurugin. At kung hindi ka aware, hindi ka rooted, kumbaga although hindi ka perfect, alam natin. Pero kung hindi ka rooted, hindi ka sa salita ng Panginoon, dahan-dahan kang kakainin. Parang anay lang yan eh. Kakainin ng anay yung pundasyon mo hanggang matibag. Tumba, Bisaya. Yun yung kaya yung pinaka ko sa mga tatay, hanggat maaari, lahat ng member ng family natin, madala natin sa Panginoon. Hindi man kaagad, at least madahan-dahan natin siya. Yun din yung magiging pinaka-support system natin. And tatapusin ko na po. Last 40 days prayer and fasting, mayroon tayong ginawang list. Although hindi ako nakagawa dahil panggabi ako, hindi umabot yung list ko. But, ang list na yun, fresh sa mind ko. And 2 weeks after that 40 days prayer and fasting, 2 weeks, may binigay yung Panginoon na answered prayer, kumbaga. Ito po yun. Praise and glory to God. Maraming salamat po. Amen. Praise God. So, thank you so much, Brother Del, for your very encouraging and powerful testimony ito na naman. Ikaw kasi nanghahawa ka. Punta na nga tayo sa second part of our testimony. May I call on Brother Nelbert? Shalom po, good afternoon po sa lahat. Bago ko pong umpisa ng aking pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos, inapasalamat mo sa kanyang pagbibigay ng kalakasan at pag-iingat po sa aking buhay, lalo na po sa pagdadrive araw-araw. Share ko lang po nung buhay ko po sa Pilipinas. Isa po akong dating troublemaker, lasinggero at lahat po ng bisyo sa akin na po. At ang pinaka-worst po nangyari sa buhay ko sa Pilipinas, nahulog po sa 10th floor na second chance ko na po to para tumayo sa harapan po ng church po. Pero po nung pumunta po sa Dubai, ganun pa rin po yung nangyari sa akin. Suntukan dito, suntukan doon. Kasi po pag po ako, trigger po ako ng galit nung once nang di pa po nakakilala sa Diyos. Pag sinabi ko pong susuntukin kita sa upuan, mabagsakan na po dyan. Kaya po nung after 7 years po na may nag-alok sa akin mag-church sa accommodation namin, sabi ko, sige po, sasama ako. Pero sasama po ako, sabi po nga, simbae nga po yung ginagawa ko noon. Pero po nung nakilala ko po yung isang pastor po dito sa Dubai na in-invite ako sa GCC po, yung Grace Covenant Church. Ito po yung verse ko na ginamit ko po nung nakakilala ko dyan, 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kasi po, nung nangyari po sa akin na nalaglag ako, hindi ko akalain na mabubuhay po ako sa araw po na yon.
Kasi po sa 10th floor po na bumagsak ako, sumabit po ako sa tower crane. Hindi po ako natuloy sa baba. Pero bago po paano nangyari na nalaglag ako sa 10th floor, napalo din po ako sa trouble. Ito po tama ako. Na hospital din po ako, pero sarili ko dinala ko sa hospital. Pero di po alam ng pamilya ko dahil ayaw kong mag-alala yung aking tatay. Hanggang sa naging pasaway pa ako sa tatay ko hanggang sa namatay siya na hindi ako ringin ng tawad sa kanya. Pero pasasalamat ko po na bilang isang tatay sa ngayon na nakakaranas po ako ng pagpapala kahit ganun po nangyari sa akin. At yung kapatawaran po ng Panginoon ay binigay po sa akin. At habang pong na-realize ko na hindi pala po ang buhay ay sa mundo lang po, kundi po para po magsilbi sa Diyos. Kaya po sabi ni Pastora nang inalok niya sabi niya pwede ka ba yung dito nga sa media, sabi ko walang problema dahil gusto ko rin magsilbi sa Diyos bilang isang anak po. At bilang po isang tatay, nagpapasalamat po ako sa pagpapala po na binibigay sa akin na nasuportahan ko po ang aking mga anak kahit po na simula po sa pagkabata hindi ko po sila nakasama hanggang pag 18 years na po. At magdidibo na rin po panganay ko hanggang sa ngayon di po nagkakauwi. Pero hopefully po sa next year makauwi po. Pero pasalamat ko po sa anak ko na kahit papano ay laging nasa top 5 po siya sa eskwelahan at hopefully po next year makapag-exam sa UP. Yun lang po at binabalik ko papurit pa sa salamat sa Diyos po. Ayan, salamat po Brother Delio and Brother Nalbert sa super touching na testimony ninyo as pagiging tatay. And talaga naman po na kahit hindi nyo ipakita sa amin bilang isang anak at bilang isang asawa, talagang we are blessed na kami pinagpala ng Panginoon sa inyong mga buhay. Bakit ako naiyak? Ayan. Iyakin ka din pala eh. Madalang lang po kasi na makita yung mga tatay na nagagamit sa harapan ng church. Amen. So, tunay kaming pinagpala sa inyong mga buhay. Amen. Tama ba mga nanay, mga anak? Amen naman. Amen. So, ayan. So, andito na po tayo ngayon sa exciting part. Ayan. Excited na ba kayo mga tatay? Yung mga nanay dyan, yung mga anak, naka-ready na po ba yung mga special gift po natin sa ating mga asawa, sa ating mga tatay? Balita ko may bumili ng mga 10 hectares kahapon. May bumili para sa tatay. Siyempre naman, special yon. Ayan, ganyan po kayo kay special. May isang asawa na bumili ng 10 hectares. Wala. Ako kaya yon? Hindi So ayan, may we call on Sis Johanna for Joanna. Joanna. Ako po si Johanna. Yan, may I call on Sis Joanna for Brother Dave. Ano po siya? Sa kanyang gift and message. Let's welcome. Nasaan na siya? Ayan. Ayan pala. Amen. Happy Father's Day. Tanggapin mo yung aming regalo. Sabi mo nga kahapon na problema ka kung paano namin dadalhin yung regalo. Amen. Pero ito, nadala ko. Amen. So ito po yung regalo namin, remote ng treadmill. So di ko po kaya buhatin yung treadmill, kaya yung remote na lang po yung dinala namin. Ito para po sa healthy living. Ayun lamang po. Praise and glory to God. Ayan. Next, may I call on Sis Jessica for Brother Jeremy. Amen. Praise the Lord. So, alam ko nang gusto mong ma-receive na gift is an offer letter for job and business opportunity, and I believe na it's on the way. So, for now,
I know no word of gift can describe all your sacrifices for us, but a simple token, here is a pair of shoes. Maglaro ka ng basketball anytime hanggat gusto mo. Basta isama mo kami, and a phone. Kasi alam ko ang basag na po yung phone mo. So to God be all the glory. We love you. Next, Sister Sheila Lynn for Brother Roman. Amen. So, Happy Father's Day, Daddy Roman. This Father's Day, bilang wais na misis, I wanted to give our daddy the same gift he has given me on Mother's Day. Binabalik, amen. Kasi hindi lang naman ito para sa akin, kundi para sa kanya rin. Amen. This is our first car. Si Snow, amen. Because for years, siya po ang ginagamit ng Lord in driving us forward, not just literally, but emotionally and spiritually. He carries our family through challenges, shows up when we need Him, and never complains even when the road is rough. Etong gift namin ni Rosh, ito yung way namin of saying thank you for the many miles you've walked for us, for always showing up and leading our family with love and strength. Just like a car that helps you to get you where you need to be, I bless that this blesses you. I pray that this blesses you as much as you've been a blessing to our journey as a family, and magamit mo sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Kasabay din ito yung prayer at declaration ko na marireceive mo na yung driving license mo in Jesus' name, para magamit mo na yung regalo namin sa'yo. But wait, there's more. Para hindi mo masabi na hindi ako nag-effort, meron pa rin ako syempreng regalo. Ito ay more than just a gadget. Ito ay simbolo ng prayer ko na magkaroon ka pa ng mas marami pang time sa paglilingkod sa Lord kasama kami ni Rosh. We love you and we are proud of you. So we have John Rain and Brother JR. Happy Father's Day to all the dads, and to my favorite daddy, thank you so much for everything. Thank you for always providing for me and mommy. We love you. And since my dad has been through a lot this year with his car Noah, and really frustrated to have a new one, but I believe that God has better plans than ours. And with the goodness of God, He fixed our Noah. Daddy, since we can't afford the real thing, we got you a replica, a toy car for now. This gift reminds us of being you, Daddy, that no matter how fast or slow the blessings, you are just there waiting patiently. And I know with God's grace and blessings, you're gonna get what you wanted in God's perfect timing. Happy Father's Day, Daddy. Next, we have Brother Eugene and Sis Mavic. Hindi ko alam po kung ano sasabihin ko. Sabihin ko lang na kahit ano mangyari sa buhay, maging matatag ka lang. Happy Father's Day. And then, Sis Dan and Brother Mark.
Amen. Praise God. So, gusto ko lang ikwento na medyo parang naging, ang message kasi, sabi daw, ano daw yung frustration. So, na-frustrate talaga siya. Kasi yung regalo niya ay na-booking niya. So, epic fail. Dahil in-order ko sa Amazon at siya ang account niya pala yung nagamit ko. So sabi niya, thank you, Mami. At ibinalik namin sa Amazon kasi medyo nagkaroon ng problema. Pero buti na lang may backup plan ako. So, na-frustrate talaga siya doon. At eto yung card. Meron akong parang ni-ready talaga. At yung laman ng card na yan ang magsasabi kung gaano ka ka-best dad sa amin. Ay, nakakaiyak. Paki-change ng background, please. Joke lang. Hindi. Mabuti na lang, nabili na rin niya yung frustration niya. Amen. So, ito, magagamit mo to kay Bluey. Ayan. So, meron pa siyang additional accessory. Amen. Huwag ka masyado mag-expect. Amen. But then, ang gusto kong sabihin, maraming salamat kasi you are, kay Hannah, you never end, yung pasasalamat ko sa Lord kasi you have a never-ending perseverance. Amen. Simula nung bata pa si Hannah, siya na yung hatid sundo ng daddy niya. At mas kilala pa siya sa school kaysa sa akin. Amen. Kay Obed, na grabe yung pinagdaanan namin, ay maraming salamat sa patience mo. Kasi doon, sinubok ng Lord ang patience niya. Nagdadala siya ng milk sa ospital kahit gatiting lang yung dinadala niya that time. At kay Gabriel, sa selfless na pagpupuyat niya. So kung ako ang nagpe-breastfeed, siya ang nagbubuhat kay Gabriel every night. So doon pa lang ay simple gesture niya. At kung tatanungin ako, yung frustration na sinasabi, hindi na kasi yung pansariling frustration niya yung gusto niya. Ang frustration na niya ngayon ay mabigay yung best para sa aming mga anak. So, salamat sa buhay mo, Daddy, and I love you with the love of the Lord. May we call on Sister Wee and Brother Jed. Actually po, hindi to frustration. Ilang buwan na po na yung asawa ko, lagi na lang naka-check sa permata ba yun? Tapos ang niya, parang ini-imagine niya na pag uwi ko this coming October or November, pagbalik ko, ako yung may dala ng ganon. So, hindi ko po alam kung madadala ko talaga siya or pero sa ngayon po, eto muna po yun. Yung matagal niya na, hindi naman siya frustration. Pero, yan po kasi yung niya, yung ginagamit niya to worship the Lord. Gusto niyang i-enhance i-upgrade yung kanyang gamit sa bahay kasi. Tumutunog po yan. Sa bahay po kasi meron siyang yung acoustic lang na gitara. So parang ilang buwan na talaga, Mami, ang ganda, tignan mo. Sabi ko sa kanya, sige, ibibili kita pero pink. Pero praying po na sana po kung kalooban talaga ni Lord, pag uwi ko ngayong November or October, sana kayanin ko na mabitbit. Pero yun po, praying kasi alam ko na yung dinidesire niya, yung pinagpipray niya is for the glory of God po, yung magagamit po yun. Amen. Thank you po. May we call on our Father. Ayan, syempre may gift din kami. Ito po yung pinaka-frustration niya kasi tuwing gabi namamahinga siya, lagi na lang pong nanonood po siya ng napakalaking mga farm. May mga pig, may mga chicken. Kaya ito muna replika. 10 hectares! 10 hectares of lot. The title of lot, yan. And then ito yung farm mo. On the farm. On the farm. At ito yung tig-isang car kami ng mga kapatid ko. Oh. Yan muna. Ayan, so may we call on Pastor Lani. Amen. Congratulations po sa mga tatay at
Thank you po sa ating mga primary 12. Yung pong inuna natin is yung ating mga primary leaders. Palakpakan po natin yung mga leaders ng church natin. Ngayon naman yung mga wala pang regalo, punta po kayo dito sa harapan. Yung wala pang natatanggap. Kasi tatanggap din kayo. Sabay-sabay na lang po tayo dahil medyo kulang na yung ating oras. Yung wala mo ng regalo, wala pang regalo. Ayan. Dito po kayo sa harapan. Harap po kayo sa kanila. Ayan. Ngayon naman yung may bit-bit na regalo para sa kanila, pwede nyo na pong dalhin. Sino pa yung may mga regalo dyan? Pwede na kayong mamigay. Ayan, congratulations po. Happy Father's Day sa inyo. Ayan, praise God. Sakto. Sumakto, palakpakan po natin si Lord. Happy Father's Day po sa inyo. And we pray na marami pang blessing at pagpapala ang dumaloy sa ating lahat. Sige po, anyayahan na natin mga tatay dito at lahat po ng mga nakaupo ay pwede na magsitayo. At ilay hands po natin sila. Let's declare a final blessing for today. Again, marami pong salamat sa inyong buhay at alam namin na isa kayo sa tatayo at ipaglalaban, dedepensahan. Una, ang salita ng Diyos. Pangalawa, iingatan ang ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Pangatlo, ay iibigin natin ang lahat na umiibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Pagpalain po natin yung mga tatay ng blessing. You can speak blessing, anointing, hallelujah, favor, surrounded by the love and grace of God. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng mga tatay. Sila po ay regalo mo dito sa ministeryo ng Jesus Christ, the Deliverer. Salamat rin po at dinadalangin namin ang kanilang continuous faith sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang kanilang patuloy na paglilingkod ng may kagalakan, ng may kalakasan, na ang kanilang buhay, hallelujah, ay patuloy na magmamagnify ng salita ng Panginoon. They shall portray the life of Jesus Christ as they love the Father. They shall declare the glory of God. They shall be the light, hallelujah, into this dark world. Patuloy na magiging liwanag sila, Panginoon, ng mga nawawala ng pag-asa. Ngunit higit sa lahat ay ang kanilang pamilya ay mabibitbit nila at madadala nila sa kalwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon. Patuloy namin dinideklara ang pagmultiply ng grasya ng Diyos, ng biyaya ng Panginoon, ng kapuspusan ng banal na Espiritu, at sa kanilang paghayo sa kanilang tahanan, taglay nila ang kaligayahan ng biyaya ng pamilya at ng paglilingkod sa iyo. Marami rin pong salamat sa kanilang mga asawa at mga anak na nakasuporta sa kanila, na palaging gagamitin mo bilang kanilang mga encouragement, inspiration, hallelujah, upang sila ay makagawa at makasunod sa iyong mabuting kalooban. Minsan pa, Panginoon, ano man ang kanilang gawin, ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo at pagpalain ang lahat ng gawa ng kanilang kamay, tapakan ng kanilang paa. Ang unang masunod ay ang kalooban mo. Salamat po, Lord. We celebrate this day that is giving the glory to our one and only Heavenly Father through our Lord Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. We bless these fathers, Panginoon. In Jesus' name, this all we pray. Amen and amen. God bless you po. Let's have a picture. Group picture.
Diyan po muna kayo mga tatay at sa mga asawa, pwede niyo na pong ibigay yung gift para sa kanila. Ayun, yan yun. Sekreto. Nagulat ka? Pastora, pwede mo po silang samahan sa gitna. Bigyan ng upuan ng ating... Yan. Yan, thank you so much po sa lahat. At tinatawagan ko na po si Sis Ruby for our closing prayer. Amen. Happy Father's Day once again sa lahat ng ating mga blessed na mga tatay. Amen. Before we end po, let us close our service with a prayer. May I invite everyone to stand up? Let us bow our head and close our eyes. Hallelujah. Praise you, O God. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat, O Lord God, Panginoon, for the victory, Panginoon, sa aming Sunday service worship, Panginoon, maging sa aming pagse-celebrate, Panginoon, ng Father's Day, Panginoon, O Lord. Thank you, O Lord God, Panginoon, truly sa buhay ng lahat ng mga ama ng JCTD Dubai, Panginoon, pamula kay Pastor Don, Panginoon, na hindi namin kasama, O God. Dalangin namin ang iyong pag-iingat kay Pastor Don, Panginoon, O God. At binabati din namin siya, Panginoon, ng Happy Father's Day even though wala siya dito sa aming kalagitnaan ngayon, O God. Lord God, salamat po, Panginoon, sa mga mensahe mo na aming narinig. Tunay nga, Panginoon, O God. Kami, Panginoon, ay nakatayo sa aming solid foundation, Panginoon, O God, at hindi kami matitinag, Panginoon, anuman ang dumaan sa aming mga buhay, O God, dahil kasama namin, Lord God, ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po once again, Panginoon, patuloy mong ingatan ang puso ng lahat ng aming mga ama, Panginoon, O God, at tunay nga na lahat ng deklarasyon, Panginoon, ay aming nire-receive, Panginoon, na ito ay maisa sa buhay ng bawat isa, O God. Lord God, salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nakiisa, Panginoon, sa aming gawain. Ingatan mo po kami sa aming pansamantalang paghihiwalay, Lord God. At Lord, tunay nga na ang linggong ito na papasok, Panginoon, ay magamit kami, Panginoon, Lord God, for your glory, O Lord. At samahan mo kami, Holy Spirit, sa lahat ng aming gagawin, O God. Lord God, we thank you. We bless your name, Panginoon, at sa iyong mga kamay namin ipinagkakatiwala, Lord. The rest of the day, Panginoon, sa lahat pa ng aming mga gagawin, O God. Lord God, we thank you, we bless your name, and we glorify you, O God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.